Ngayon, ikaw, Eric Sylvester, dahil may dumating sa atin na information mula sa Puting Ahas na kumita ka sa isabong. Okay? Ngayon, paano mo i-deny yan? Kumita ka di umano sa isabong at allegedly 7% ang iyong share ay yung binakas. Kasi pala, yung sabong pala palangga. Kasi nga hindi naman ako nagsisabong. 'Di ba kapag may mga pasabog na ganyan, ang ginagawa pala diyan sa isabong na 'yan, parang magbabakas ka o invest, sa para social or sa legal na, sa corporate, what do you call it, terminology, mag-i-invest ka. Pero sa atin, sa sariling kanto natin, magbabakas ka, 'di ba? Babakas ako diyan. Paano bang terminology natin diyan sa mga sabong-sabong na 'yan? So, bakas ako dyan ng 10, ganyan. So, napag-alaman natin, ayon sa ating source, kaya dapat magpaliwanag si Eric Sylvester, ano ang kinalaman niya sa isabong? Dahil ayon sa ating source, meron siyang more or less 7% na ininvest dyan sa isabong na yan. Bakit kasama si Brown? Okay? Hindi naman natin sinasabing kasama siya sa paggurgur doon, pero para fair, dahil even si Miss Gretchen Barreto, 'di ba, in the past few days ay sinasabi ng DOJ na sinasabi na suspect na siya kaagad. Although hindi naman sinabi ng alias Totoy na nakita niya mismo sila Greta na gumurgur or whatever, yun basta sinasabi niya lang, sabi ko nga, ano tawag dito? Guilt by association ang ginamit sa kanya na dahil kaibigan siya ni Atong o business partner siya o whatever, suspect na kagad siya. So kung ganito yung approach kay Lagreta, dapat ganun din yung magiging approach dito kay Eric Sylvester. Mamaya, may mga pangalan pa tayo. Ito yung sinasabi lang natin sa DOJ. Tinutulungan natin ang mga jutang ginimis, ikaw, Remulla, tinutulungan kita. Ito mga pangalan. Kulang pa nga ito. Kulang pa ito. So, ayon sa Puting Ahas, ay may investment din etong at under siya ng Alpha Investors. Kasi may mga pala yan, may mga level-level pala yan. Alpha A, Alpha B, Alpha Omega, whatever, di ba? So, napag-alaman natin na may 7%, more or less, hindi accurate ba? Di umano, yes, VH. Oh, yeah, thank you. Na meron siya talagang na-invest at kumita ng milyones itong si Erwin Tulfo or si Eric Sylvester na magnanakaw ng identity dito sa Amerika at nagbenepisyo sa US taxpayers sa kanyang pandorobo. So ang tanong natin kay Tulfo at kay Torre at sino pang mga hinayupak na ng mga ahensya ng gobyernong bangag, kung gusto nyo talagang tukuyin kung sino-sino yung mga suspect para fair, ipatawag si Erwin Tulfo. Okay? Dahil di umano, kumita din siya ng milyon-milyon dito sa isabong. At kasama niya nga sa picture si Brown. Hindi natin alam. Maglalaro yung isipan natin dahil kasama niya yung sangkot din dito sa mga gurguran daw dito sa sa isabong na ito, baka mamaya, kung malaman natin pagdating ng investigation, baka si Eric Sylvester ay, may itinulak na sabongero or something like that. To be fair. Diba? Ano sa tingin nyo? Dapat bang ipatawag itong si Eric Sylvester? At ngayon kasi dinidiin nila si Atong Ang dahil siya naman talagang prominent dyan sa isabong na yan. So ako, di ba, kung may kinalaman siya at siya ang promotor niyan, ng mga gurgura na yan, based dun sa mga whistleblower na yan, lahat fair investigation. Kasi I believe, kinasuhan na rin naman niya yung mga whistleblowers na ito. Tapos ang lumabas pa ng mga pangalan, ito, Remulla, na dapat mo rin tong imbestigahan. Na na pumusta, tama ba yan? Pumusta or na nag-invest diyan sa isabong. Ang pangalang Atayde. Okay? Yung Atayde, okay, dapat kasama din yan sa imbestigahan.
Hindi dahil sila ay gumurgur, kundi sila dapat ay imbestigahan kung ano yung kanilang participation. Okay? Na, 'di ba una si Erwin Tulfo, Atayde, next yung Eric De La Rosa. Okay? Atayde Art, Eric De La Rosa, Joseph Lumbad, and the mayor ng Chaong Quezon, si RG Mea. So, etong mga taong ito ay di umano ay naging part nitong isabong na ito. Naging part, naging investors or whatever. Same as Gretchen Barreto, na siya ay investors. Inamin naman yan. At saka kitang-kita naman natin yan even before na she was really active at sinabi niya ng kanyang abogado na yes, she's one of the investors. So, according sa ating puting ahas, bakit ito mga ito hindi lumalabas yung pangalan? Bakit si Greta lang dahil siya ba ay Diyosa katulad ko? Di ba? Kailangan pumantay tayo kay La Greta. Oh my God. Di ba? Oh. Ibig sabihin dahil si La Greta ba ay artista? Siya lang ang dinidiin na, siya lang ang pinagbibin. Well, actually, inakusahan siya nitong alias Totoy na ito. And I hope talagang mapaila ng case itong, nag-ano sa kanya. Although, wala namang personal knowledge itong alias Totoy na ito. So, ayan, ulit-ulitin natin, ayon sa puting ahas, na nag-invest din. Hindi ko sinabing gumurgur to mga taong ito. Nag-invest din itong si Eric Sylvester, si Atayde, si Eric De La Rosa, Joseph Lumbad, and RJ Mea ng Chaong Quezon. O yan, ipatawag nyo yan. Tinutulungan ko na kayo. Hindi na kayo mahirapan. Right? O anong gagawin natin dito ngayon, mga kababayan? Kasi, dinidiin ngayon, di ba, si Atong Ang ng mga whistleblowers at hindi natin alam, hanggat hindi natin naiimbestigahan yan kung ano talaga participation niya. Let's say, for example, later on, masukol si Atong na mapatunayan na siya nga talaga ay may kinalaman, Atong, bitbitin mo silang lahat. Hindi pwedeng ikaw lang ang managot. Dapat, baka nga si Remulla, bitbitin mo silang lahat. Ang lagay ba, ikaw lang. Di ba? Ang lagay ba, ikaw lang. Idamay mo na to lahat ng mga ito kung meron lang naman silang kinalaman. Kawawa ka naman kung ikaw lang ang DDN tapos meron palang mga special participation. Okay? So ito mga binanggit natin pangalan, hindi natin sinasabi dito na sila ay gumurgur. Ang sinasabi natin, according to our puting ahas, allegedly, ay sila ay mga investors o naging part ng isabong. Siyempre, lahat ng mga persons of interest, dahil nakita, lalo na si Erwin, more on si Erwin Tulfo, dahil nakita siya, nakasama itong si Brown, alias Brown, itong si Alan Bantiles, na, sinasabing, inuutusan ni Atong sa mga anomalya, At the same thing with Chavit Singson. Dapat lahat ay pantay-pantay. Sabi nga ni Pantilin, yes, damay-damay na lahat to. Yeah, damay-damay na lahat. Dahil, kung kayo ay ginigipit, o whoever, kasi naman, ginigipit kayo ng gobyernong bangag for whatever political reason, yes, Atong Ang, damay mo na lahat. Pero dapat mapanagot yung mga gumurgur dito sa mga missing sabongeros. Kasi yun yung highlight. Di ba? Yun yung highlight sa missing sabongeros na talagang kawawa naman yung mga pamilya nila kahit naman nag-uunsehan sila. Wala namang karapatan ang sino sa atin na gumurgur ng tao. Ang meron lang gumugurgur dyan yung bangag na administrasyon. Diba? Ginugurgur ang kinabukasan natin, kinabukasan ninyo. Ginugurgur, gustong gurgurin ang Pangulong Duterte doon sa loob ng detention. Now what? Anong mangyayari dito? Nakita ninyo yung interview ni Vice President Inday Sara na nagla-last will na ang ating Pangulong Duterte? Dahil kanino yan? Dahil yan sa mga bangag. Nagla-last will na ang Pangulong Duterte. Ano daw? Sabi ni VH, Marlica, grabe ang baha dito sa amin sa Las Piñas City hanggang Lignaw. Ano lang yun na nangyari ito, habagat pa lang, wala na. O talaga?
Oh my God. Naku, mag-ingat po kayo diyan. Meron bang ano ang gobyerno? Meron bang tulong ang gobyernong bangag? O wala pa rin? So ngayon, mga kababayan, okay, recently, eto si Chavit Singson, sinasabi niya sa kanyang interview sa Bilyonaryo na binibigyan na nung time ng eleksyon, pinapahiram niya ng eroplano, kapag may tumitira daw kay bangag, inaasikaso niya, na siyang humarap. Then, sa mga probinsya, yung mga mayors, siya daw ang kumakausap para dito sa ano na to, sa kay bangag. Tapos nung nanalo, nakalimutan na siya. Ganun talaga, Chavit. Di ba? Hindi ka na nasanay. Baka nabudol ka na dati, nagpabudol ka na naman, sir. Oh. Sabi ni Eloy Macruz, naku, mag-ingat ka, pretty maharlika at for sure bigatin yung mga hari ng demonyong yan. No, wala naman tayo sinasabi na sila ay gumurgor. Ang sinasabi lang, investor sila. Di ba bongga yun pag investor ka? Di ba? Ang masabi ka lang, I'm one of the investors. That's so social. Di ba? That's so social. Yeah, Zara Lina, bangag is bangag. So yun nga yung revelation ni Chavit Singson na talagang walang utang na loob itong bangag na administrasyon na ito. Dahil, imagine mo, I just don't know kung ano yung deal nila, o anong nasabi ni Chavit, bakit hindi siya pinansin ng bangag na administrasyong ito? Di ba? Wala lang utang na loob. Yung kay Pangulong Duterte nga lang na pinalibing ang kanyang ama at talagang nagkaroon ng impluwensya ang Pangulong Duterte para sabi nga ni Pangulong Duterte nung time na yon, para matapos na ang mga paghahati-hati ng dilawan-pulawan, ipalibing na ang dating Marcos Sr. Pero talagang wala talagang utang na loob si Lisa Tanas, si Bangag, si Tambaluslos, yung pamilyang mga inayupak na yan. Kaya naman, ang ginawa nila ay kinidnap ang Pangulong Duterte. Kanina, nakita ninyo yung ating, kahapon na pala kasi umaga na, no? Kahapon, yung vlog natin na binalikan natin a year ago, yung patungkol nga dito sa ICC. Diba? Na binoljak natin ang bangag na administrasyon, si Lisa Tanas, si Tambaluslos, na magkakasabwat sila lahat dyan sa ICC. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan Pinakita ko na nga yung mga information, hawak ko yung mga passport, business cards and everything. Lahat yan, sa lahat ng nakaka-follow sa akin, alam na alam nyo yan. Pero tignan nyo ang ginawa kay Pangulong Duterte. Yun na nga, pagtatraidor noon pa lang. Talagang likas na traidor itong gobyerno ni Bangag. Alright? Yes, Jasmine Marianico watching from Dubai. Dapat kulong na sa 2028 ang mga bangag na yan, sabi ni Henry J. Okay? Si Atayde, ang pang-congressman Atayde, yan yung dating ka-partner sa online games bago yung Bingo Plus. Sabi ni Rafael Bautista, talaga ba? Actually, hindi ko naman kilala yung mga personality ng mga ito, di ba? Tapos ngayon, nabanggit lang na nag-invest nga sila. Wala naman problema dun kung nag-invest ka, pero more on ito talagang itong si Erich Sylvester. Di ba? Kasi, nakita siya, nakasama nga itong alias Brown na ito. So ano ngayon ang kanyang participation? Kaya para dapat maging patas yung DOJ na yan at ang gobyernong bangag, dapat kasama sa investigation, lalo na yan si Erich Sylvester at yung iba pang mga nabanggit. Dahil hanggang ngayon, nagdurusa ang Pangulong Duterte hanggang sa, ito na nga, yung recent na interview ni Inday Sara, ang pinag-uusapan na ay kalungkutan dahil nga about dito sa cremation. Tama ba naman yon na nagbigay na ng huling habilin ang Pangulong Duterte? Na sinasabi niya kung saan siya mamatay, doon daw siya i-cremate. At kung mamatay siya sa Netherlands, so sa Netherlands siya. Di ba yun ang sinabi ni Inday Sara, na wag daw siya iuwi. Wag daw iuwi yung katawan niya sa Pilipinas. Ipa-cremate, di ba? At bibit-bitin na lang yung ashes niya, yung urn, di ba? Pagdating ng panahong yun. How sad na ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Bangag, si Tamba at si Lisa Tanas at lahat ng kasabwat niya. Okay? Kaya anong sinasabi ni Inday dyan? Okay? Hindi siya proclamation. Sabi niya, i-discuss na lang natin next time. Kasi nga, hindi daw siya proclamation.
So, ano mangyayari ng mga kababayan? Di ba? Ang sabi nga ni Inda, ano daw ka pala yung mangyayari kung hindi niya susundin ang kanyang tatay? Eh baka multuhin siya lang. Di ba yun ang sabi niya? Nakakatawa pa nga siya eh. So, gaano kalungkot, okay, sa ganitong klasing, 80 is young. You know what? Ang 80 years old ay bata pa. Right now, yung pinakamatanda naming clients dito, pinakamatandang kliyente, 99 years old. And next year, mag-100 na. Yung aming kliyente, na 99 years old, ay nakakain pa niya ang lahat ng gusto niyang kainin. Although hindi na siya nakakalakad, di ba? Pero nag-wheelchair, yung kanyang mind at 99 ay intact pa. Intact pa. So, 80 years old is young. Para sa akin, na nasa business ng elderly clients, bata pa yung 80 years old. Bata pa yan. Maraming 80 years old na nakakalakad ng diretso, maayos. Pero ang nangyari kay Pangulong Duterte, syempre, talagang nakakaiyak, nakakalungkot dahil yung reason na yan kung bakit nag-deteriorate si Pangulong Duterte in more than 100 days na ikinulong siya ni Lisa Tanas, ni Bangag, yung mga inayupak na yan dyan, ng Tambaluslos, pinakidnap ni Torre, ni Remula, lahat sila magkakasabot yan. Sino naman ang hindi mag-deteriorate? Number 1, yung pagkain, iba. Number 2, yung hindi mo kasama yung pamilya mo. Number 3, wala kang kausap. Number 4, wala yung care na nakasanayan mo. Number 5, yun actually lahat yung number 1. Na wala kang what? Na wala kang hindi mo na napapanood yung mga gusto mong panoorin in your own language or dialect, katulad ni Pangulong Duterte. I don't know kasi nanood daw siya ng TV. Anong pinapanood niya doon? Dutch?